Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Biyernes po ngayon at September 8, pinagdiriwang po ng buong Simbahang Katolika ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Happy birthday po, Mama Mary. It's your birthday and we are so blessed and we are all happy. Binabati ko po ang lahat ng mga Maria na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, sapagkat alam ko, ngayong birthday po ni Mama Mary, ay marami din po nagsaselebrate na Maria ng kanilang mga kaarawan. Isa na nga po ang aking eldest sister-in-law, si Ate Marie Uriquia. Happy birthday, Ate Marie. At nung September 6, kamakalawa, birthday naman po ng kanyang yumaong husband, ng aking kuya, ang aming kuya na si Kuya Henry. Kaya belated happy birthday in the afterlife. At kay Tita Margot Perez po, na nagdiriwang din ang kanyang birthday ngayon. Sa lahat po ng mga Maria at Mary, happy birthday at happy feast day po sa inyong lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection, mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga minamahal po namin benefactors. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, ipagdasal po natin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mabuting balita na nakalaan sa araw na ito, ngayon pong kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Mga minamahal kong kapatid, sa kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon po kay San Mateo. Mula po ito sa unang kabanata, mga talata 18 hanggang 23. Yung pong longer version, yun naman po yung naglalaman ng mga pangalan sa family tree na pinagmula ng ating Panginoong Hesus, yung tinatawag na genealogy. Dito inilalarawan ang angkan at ang mga pangalang kabilang sa angkan na pinagmulan ng ating Panginoong Hesus. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi, Born and Lived Without Sin. Pinanganak si Maria at pinagdiriwang natin ang kapistahang ito ngayon at siya po ay namuhay ng walang kasalanan. Pinaglihing walang kasalanan, pinanganak na walang kasalanan at namuhay ng malinis, walang bahid ng kasalanan. Sabi po ni William Barclay, isang Protestant scholar and theologian, there are two great days in a person's life. The first is the day we are born, and the second is the day we discover why. That is why, as we celebrate this important feast regarding the birth of the Blessed Virgin Mary, it is also good to know hindi lamang yung araw na ating kapanganakan, kundi kung bakit nga ba tayo narito. Mga kapatid, may dahilan, may purpose. Certainly, in the plan of God, may maganda pong plano para sa ating lahat. Ang pagsilang natin sa mundo ay hindi lang po nagkataon. Hindi lang po ito para bang aksidente lang. Ito po ay nangyari dahil sa perpektong plano ng Diyos. Bawat tao na sinisilang sa mundo ay mayroong papel na ginagampanan sa mundong ibabaw. At batid naman natin yan. Sabi nga po ni G.K. Chesterton, an unexamined life is not worth living, and a life without meaning is not worth examining. Kaya nga po, gawin nating makahulugan ng buhay natin, discover the purpose why we are here. Sabi nga po sa aklat na sinulat ni Rick Warren, Purpose-Driven Life, may dahilan kung bakit tayo naririto sa mundo. Mga minamahal kong kapatid, sa pagninilay na ito, ilang bagay po
ang gusto kong ibahagi. Actually, 2 puntos para sa ating pagninilay. Ngayong kaarawan po ng Mahal na Birheng Maria. Una, the coming of Mary from the moment of her conception until the day of her birth. Kaya meron tayong December 8, kaya ngayon, September 8. December 8, Immaculate Conception, pinaglihi si Mama Mary na walang kasalanan. Bumilang ka ng 9 na buwan, September 8 po ang papatakan noon. At isinilang si Mama Mary, wala ding kasalanan. Pero piniling mamuhay ng walang kasalanan. At ito po ay bahagi po ng perpektong plano ng Diyos. Because the Blessed Mother did not choose to be immaculately conceived and to be born without sin. Decision po ng Diyos yun. Ang Diyos ay malayang nagpasya at igalang natin ang pagpapasya ng Diyos. It was God's decision and not of anyone. It was His choice and not our choice. It happened because God made it happen. Hindi ko ninais na ako isilang, subalit salamat dahil may buhay. Di ba? Yan po yung sinasabi sa isang awitin. Pangalawa, Mary lived her life by remaining faithful and obedient to the will of God. Kaya sabi ko nga, pinaglihing walang kasalanan, isinilang na walang kasalanan, but Mary chose to live her life by being faithful and obedient to God's will. All her life. Hindi po humindi si Mama Mary sa kalooban ng Diyos. Kaya ang buong buhay po ng Mahal na Birheng Maria ay mabubuod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa iyong sinabi. Ang pag-oo ni Maria ay nanatiling oo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa mundo. From her Immaculate Conception to her glorious Assumption. From the incarnation of her Son Jesus to His glorious Ascension. From the Annunciation to the crucifixion and death of Jesus. From the manger to the tomb, Mary remained faithful to God. Kaya, ang dami pong na-achieve ng Diyos, ang dami pong na-accomplish ng Diyos dahil sa pag-oo ni Maria. Ang kanyang fiat, the yes of Mary, na palaging nananatiling, masigasig, hindi nanalamig, palaging masigla, totoong-totoo, walang halong pagkukunwari. All her life, Mary never said no to God. At alam naman natin na ang pag-oong ito ni Maria ay hindi naging madali sapagkat dumaan din siya sa apoy ng maraming pagsubok. Sabi nga po ni Napoleon Hill, great achievement is always born of sacrifice and it is never the result of selfishness. Mga kapatid, sa kaarawan po ng ating mahal na inang si Maria, huwag nating kalilimutan na ipagdasal ang lahat ng mga ina. Dahil kay Maria, may Jesus na isinilang at nagkatawang tao. Dahil sa ating mga ina, narito po tayo at isinilang sa mundo. The word mother never existed before. Nabuo lang po ang salitang inay o nanay o mami, mama dahil sa may mga sanggol na isinisilang. Kaya ang pagsilang po ng bawat tao sa mundo ay hindi pwedeng ihiwalay sa pagsisilang ng mga nanay. Kaya pag ako po nagbe-birthday, lagi kong sinasabi, nagse-celebrate din ng sacerdotal anniversary. Nung buhay pa po ang nanay ko, palagi po akong mahilig sa tummy, sa tiyan po ng aking nanay. The first time na ginawa ko, nagulat po si inay, at ang sabi ko na lang, hayaan niyo na pong gawin ko ito. Diyan naman po ako nanggaling sa inyong sinapupunan. At ako'y tinawag ng Diyos sa sinapupunan pa lang ng aking nanay. Yan po ang sabi sa Biblia. Kaya naniniwala ako na sa sinapupunan iyan, nagsimula ang bokasyon ni Father Emil sa kanyang paghahangad na maging pari pagdating ng araw. Kaya ipagdasal natin ang lahat ng mga nanay sapagkat ang mga nanay ang nagbibuwis ng buhay para makapagbigay buhay. Kaya kung meron man pong taong nilalang na higit na nakakaunawa ng mga salitang buwis buhay, yan po ay walang iba kundi ang mga nanay. Sapagkat tuwing manganganak ang isang nanay, yung isang paa daw po ay nasa bingit na ng kamatayan, nasa hukay na. Sapagkat hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari along the way sa panahon at mga sandali ng panganganak. At marami pong nanay talaga, literal na nagbubuwis buhay sa pagluluwal ng buhay.
Kaya maraming salamat po, Mama Mary, sa inyong pagiging tunay na ina namin. Sapagkat si Jesus ay hindi lang namin Panginoon, siya ay tunay din naming kapatid. Akayin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya ng pagkakaroon ng isang nanay, si Maria, pinakadakilang ina sa lahat po ng mga ina. Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din ang kanyang dinila sa kanyang sinapupunan. Patuloy po kaming bigyan ng lakas at inspirasyon sa halimbawa ng katapatan at kabanalan ni Maria. Sa pagmamahal namin kay Maria, higit nawa naming mahalin at sundan ang kanyang anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagnililay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Maraming salamat po. Happy birth anniversary, Mama Mary. It's your birthday and we are happy. At sa lahat po ng mga may kaarawan, happy birthday. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.